No, hindi pa. Hindi siya hindi din siya makakaupo. Kasi nakabinbin pa yung appeal, yung question ni yung certiorari ni Joey Uy. Itong nangyayari issue dyan po sa 6th District po sa Maynila sa pagitan po ni Joey Uy at Benny Abante. Kasi nga, diniskwalipika ng Commission on Elections o COMELEC itong si Joey Chua Uy bilang kinatawan po dahil hindi raw siya natural-born Filipino. Ayon nga sa COMELEC, nakuha ni Uy ang kanyang Filipino citizenship sa pamamagitan ng naturalization ng kanyang ama at hindi sa pamamagitan po ng kapanganakan na isang pangunahing requirement po para maging miyembro ng House of Representatives. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Ganito yan, Kuya Jay and Kuya Admar. Ang objection ko dyan sa COMELEC is that they should have decided on that issue bago pa yung halalan. Hindi after na ng halalan na nanalo na yung si Joey Uy, di ba? I believe that na-file yan before the elections. And kung makikita ninyo, minamadali nga ng second division. July 16 yata, dinisqualify nila June 16, dinisqualify nila si Congressman-elect Joey Uy, and then nag-file siya ng motion for reconsideration on June 23. And then, dininay ng COMELEC Anbank yung motion for reconsideration by June 30. Before 12 noon, ni-release nila yung resolution. So, makikita po natin dyan yung attempt na ihabol talaga while the COMELEC still has jurisdiction. Kasi after June 30, after 12 noon, any question on the election, returns, or qualifications of members of the House of Representatives falls within the jurisdiction of the House of Representatives. So wala nang jurisdiction yung COMELEC. Opo. So it's not fair. It's not fair for the candidates na isabak mo sa eleksyon, sa halalan, gumastos yan, nag-exert ng effort yan para manalo, pagkatapos tatanggalan mo lang ng pwesto kung nanalo man. And this is not the only case actually. Nangyari din yan aside from the case of the Duterte Youth. And then yung kaso din ni Anarna sa Silang Cavite. He was also disqualified after the elections, after siya nanalo. And then pinapaproklama nila yung loser, yung second placer na si General Edward Carranza. Opo. Natalo din yun. So tatlo yan actually, sunod-sunod, right after the elections. Yung kaso ni Anarna versus Carranza sa Silang Cavite, yung kay Joey Uy versus Benny Abante sa 6th District ng Manila, and then Duterte Youth. So parang ang lumalabas is kayang i-undo ng COMELEC yung kagustuhan ng taong bayan. Opo, considering na ito nga si Joey Uy, attorney, ay nakapanumpa na. Actually, pero sa Reyes versus COMELEC, decision ng Reyes versus COMELEC, ano yan, Kuya Jay, Kuya Admar? Tatlo ang requirements dyan before the House of Representatives can assume jurisdiction. First, naproklama. Pangalawa, dapat nakapag-take oath siya before the Speaker in open session. And then pangatlo, ay he has to assume his duties as congressman. Opo. So, malinaw, attorney, na merong, baga hindi siya nakabatay po sa batas itong nangyayari dito sa mga nabanggit nga po ninyong mga politiko o mga nagwagi sa nagdaang midterm elections, pero nabago. Yes, tatlo nga yan. Sunod-sunod yan within a period of 1 week. Inando ng COMELEC yung mga proclamation ng tatlong set of candidates kasi mayroong Duterte Youth, di ba? Tatlong seats sila. I remember they got more than 2 million votes. Binabaliwala yan ng COMELEC. Ang point kasi dito is dapat kung mayroong mga disqualification, they should have decided that before the elections
para the people will be guided accordingly. Kaya nga kung ang pag-uusapin natin ay second placer rule na sinabi ng Supreme Court na hindi siya ang actual na nanalo, tama ang Supreme Court dyan. Because at that time na sumabak yung mga kandidato na yan sa election, at that time, the people believed that the candidate na dinisqualify was qualified. Di ba? So binoto nila yung tao na yon. Obviously, yung second placer cannot be the winner because he was repudiated by the people. Hindi siya pinili ng taong bayan. Opo. So ibig sabihin, attorney, yung second place rule ng the decision po ng Supreme Court applicable dito sa mga tumakbong kongresista kasi nga 'di ba yung naging basihan na kaso ay sa LGU? Yes, it applies to I think it applies and it should apply to everybody. Kasi ang point ko nga dyan, kaya nga I believe yung second place rule na bagong decision ng Supreme Court is correct. Because at the time na tumakbo yung mga kandidato na yan, hindi alam ng taong bayan na disqualified na pala yung kandidatong binoto nila. So at that time, valid yung boto nila para sa kandidato na yun because they believe in good faith na yung tao na yun is qualified. And they later disqualify that person. So therefore, yung second placer cannot be considered the winner because obviously he was repudiated by the people. Hindi siyang binoto ng taong bayan. At hindi mo pwedeng paupuin yun. It goes the same for local government as well as for congressmen. So kung ganun, ang second placer cannot be considered the winner, so mag-hold ka ng special elections. While in the case of local government, ang vice mayor ang uupo because bakante yung mayor. Opo. Pero dito po sa kaso ni Uy at laban kay Abante, dahil nga diniskwalipika ng COMELEC si Uy at idineklarang panalo itong si Benny Abante, anong mangyayari po nito? Ano bang remedyo ang gagawin ni Uy dito, attorney? At sino ba ang formal na uupo talaga bilang kongresista? O kung habang may apila pa sa Supreme Court, wala pang may dideklarang kongresista o representative dyan sa 6th District ng Manila? Nag-file, Kuya Jay, Kuya Admar, si Congressman-elect Joey Uy ng certiorari sa Supreme Court. Questioning the decision of the COMELEC and Bank. Grave abuse of discretion yan. So kung makakuha siya ng temporary restraining order o status quo ante order, and then makapag-take oath siya before the Speaker in open session by the 4th Monday of July, and then assume duties, naproklama na siya, na-complete na niya yung tatlong requirements ng COMELEC, Reyes versus COMELEC. So walang kwenta na yung disqualification ng COMELEC. So doon na sila magbakbakan sa House of Representatives Electoral Tribunal. So mag-file uli si si Benny Abante ng kaso doon. Opo. Pero habang pending pa yung kaso na yan, attorney, sa Supreme Court, ang pansamantalang magiging representative o magiging kinatawan po ng 6th District ay si Benny Abante na. No, hindi pa. Hindi din siya makakaupo. Kasi nakabinbin pa yung appeal, yung question yung certiorari ni Joey Uy. Oo. Paano yan kung wala pang desisyon? Hindi naman natin pinapangunahan ng Korte Suprema. Sa dami po mga inaasikaso po nila. Kung wala pong desisyon pa, so magiging pending pa. Mananatiling wala pang kakatawan dyan sa 6th District ng Manila. No, at the time na nirelease ng COMELEC yung kanilang resolution, that would be before June 30. So kung walang temporary restraining order or status quo ante order, ipinoklaman nila si Benny Abante, pwede siyang umupo. Kasi hindi pa na-comply ni Joey Uy yung tatlong requirement: proclamation, taking of oath of office before the Speaker in open session, and assumption of duties.